Hello guys, alamin po natin kung ano po ang due process at ano po ang mga karapatan ng mga suspect. Kasi hindi porket na suspect ka is guilty ka. Kaya po may due process is para ma-investigate, makita kung totoo bang guilty ka or innocent ka. Okay? Kasama po to sa Bill of Rights po natin. Ito po. Section 9, no person shall be subjected to arrests, searches, seizures, detentions without due process of law. No suspect, detainee, or person shall be subjected to torture, force, violation, intimidation, harassment, or threats. Bawal po yan. No accused shall be subjected to trial by publicity. So again, yung trial of publicity, okay, bawal na bawal po yan. Yung may trial ka, tapos ipapahiya mo yung tao na yan, okay, yung ginagawa nila kay Kibuloy, kay Alice Go, o si Alice Go, hindi ko alam po ano talaga yan, okay. Yung kay BP Sara, okay, yung binibigyan po siya ng trial para ipahiya po siya. Bawal na bawal po yan, okay? Bawal na bawal po yan sa ating saligang batas. Ito, Bill of Rights Constitution, okay? Anyway, neither shall cruel, inhumane, or degrading punishment or treatment or incommunicado or solicitary confinement shall be imposed. Anyway guys, tingnan po muna natin ito pong video na to. And again guys, alamin po natin ang ating karapatan. If for example, ikaw ay accused, ikaw ay either suspect or either ikaw po ay magkakaso po sa isang individual, alamin po natin ang karapatan at ang sistema po. Check this video out, guys. Good rights of the accused. Ano yung mga karapatan ng isang akusado? Kasi hindi naman lahat ng akusado guilty. So pag-usapan po natin, ano yung karapatan ng isang akusado? So very important na topic po natin para maintindihan po. Lalo na yung mga dinimanda, gustong magdemanda, planong magdemanda, kumuha ng abogado, kumuha ng pupunta sa PAO lawyer, kasi humingi ng mga payong legal para mag-file ng kaso sa kalaban nila or sila yung didemanda. So pag-uusapan po natin yan ngayon. Yan, para po sa inyong mga tanong, meron po tayong landline number at meron po tayong mobile number para po sa inyong mga tawag. Ating paksa ngayong araw, rights of the accused. Pag sinabi po bang akusado ka, tapos na ba ang laban? Dapat na magkabahan? Hindi, ibig sabihin ng from the word akusado, it means you are just an accused. Hindi ka pa guilty, hindi ka naman convicted criminal. If you are an accused, hindi ibig sabihin you are a criminal. Don't forget, accusation is not synonymous to guilt. Don't forget that. Balikin ko ha, accusation is not synonymous, hindi the same sa guilt. That's why, ano yung mga karapatan ng isang akusado? Ang daming karapatan ng isang akusado. Bakit ang daming karapatan ng isang akusado? Nandiyan niya sa Bill of Rights. Bakit? Kasi the government or yung state po natin is very powerful. Yung rights of the accused is actually one of the limitations of the power of the state. Bakit kailangan ng limitasyon? Kasi kung walang limitation, kahit sino pwedeng daputin, kahit sino pwedeng ikulong, kahit sino, kahit chismis lang, kahit marites lang, hala, ikulong yan. Hindi ganon. Bigyan ng jacket yan. Para ganon lang. Hindi ganon. Kailangan may limitation ang power of the state. So ano yung mga limitation of the power of the state? Ang dami. Number 1, right to due process and equal protection of the law. Right to due process. Number 2, yung tinatawag na right against self-incrimination. Right against self-incrimination. Number 3, ang dami ito MJ, may tinatawag tayong right to bail. Right to bail. Right to yung tinatawag na custodial investigation. Another right, yung tinatawag na presumption of innocence unless proven guilty beyond reasonable doubt. Right to counsel. Karapatan mo na kumuha ng abogado. Right to counsel. Another, yung tinatawag na right to be informed of the nature and cause of the accusation against him. Karapatan mo na malaman ano ang dinimanda, ano ang nature ng kaso na dinimanda laban sa iyo.
karapatan mo yan to be informed, right? Na alamin ano yung nature ng kaso na ni-file laban sa iyo. May tinatawag pa tayo, MJ, na right against double jeopardy or yung tinatawag na right to cross-examination. Yun ang mga basic na mga karapatan ng isang akusado. Right to due process, number 1, Kuya Mark. Ano po ba ito? Ibig sabihin nito? Yung right to due process, dalawang klase ang due process kasama MJ. May tinatawag tayong substantive due process, may tinatawag tayong procedural due process. Ano ba yung tinatawag na substantive due process? Yung interest ng public, the interest of the public demands intervention must take. It means interest of the public ang pinag-uusapan. Kung na-violate yung interest ng taong bayan, that is in violation to due process. And the means employed must be reasonably necessary. Like for example, kung may proposal na ang bayad sa train sa MRT, isang tao, 1,000. Oy. Example, pwedeng isang tao mag-file ng kaso to declare that proposal or to declare that law unconstitutional on the ground it violates right to due process. Substantive yun. Substantive due process. It means the interest of the public na epektuhan. Kailangan ng intervention ng ating gobyerno kasi, or the state natin, kasi the interest of the public is actually naepektuhan of that proposal. Violation of right to due process. Yung tinatawag na substantive due process. May tinatawag din tayong procedural. Ito yung mga kaso-kaso, procedural due process. Ang procedural due process, bakit may procedural? Di ba sabi na batas, strike. If you are the government, you can strike. But, hear me first. Pakinggan mo muna ako bago mo ako ikulong. Yun ang sabi ng right to due process. Pakinggan mo muna ako. That's why kailangan ng, number 1, impartial court. Kailangan ng court na hindi bias, impartial court. Hindi yung korte na moro-moro court, impartial court. Number 2, kailangan ng korte may jurisdiction. May jurisdiction sa tao o sa subject matter. Kailangan, it means may authority ang korte na pakinggan ang kaso mo. Pangatlo, may tinatawag na kailangan yung akusado bibigyan ng opportunity na opportunity to be heard. Pakinggan, bigyan ng opportunity. And pang-apat, kailangan na may hearing. It means, yun ang tinatawag na due process. Kung walang hearing, hala, diretso dampot. Hala, diretso kulong. Hala, diretso silya elektrika. Yun ang violation ng due process. Kasi word na ginamit ng batas, strike. If you are the government, you can strike. But, sabi ng batas, hear me first. If I am the accused, hear me first. Pakinggan mo muna ako bago ka humusga sa akin. Yun ang ibig sabihin ng due process. Yan yung magandang